Si Dagang na laging kalahating isda lang ang binibili, biruin mo, inubos niya ngayon ang lahat ng tinda ko sa pwesto ng bultuhan. Iba talaga ang kutob ko. Kapag may ganitong kababalaghan, siguradong may masamang mangyayari. Hindi pa naman ako nakakaranas ng katapusan ng mundo, pero marami-rami na rin akong nabasang nobela tungkol sa ganyan. Kaya nung napansin kong sobra na yung pagiging kakaiba ni Dagang, kinabahan na ako. Kaya pagka-uwi ko, kinuha ko agad yung malakas kong teleskopyo at palihim na manatyagan ang bahay niya. Kaso laking gulat ko nang makita kong nagbubukas si Dagang ng sunod-sunod na apps para umutang. Walang paki kung gaano kalaki ang tubo o magkano, basta may credit limit, inuutang niya lahat. Napasinghap talaga ako sa ginagawa niya, parang hindi lang siya nangangailangan ng pera, para siyang nakikipag-unahan kay kamatayan. Para makasiguro sa hinala ko, kinabukasan ng alas 5 ng madaling araw. Kinuha ko ulit yung teleskopyo. Makalipas ang 10 minuto, lumabas nga siya, at may dala pa siyang malaking bag na pang-hiking. Pero hindi ko siya sinundan. Sa halip, tinutukan kong maigi ang pinto ng bahay niya. Hanggang magtanghali, umuwi si Dagang na punong-puno yung bitbit niyang bag. Pagpasok niya, sara agad ng pinto sabay hila ng kurtina. Sa bilis ng galaw niya, parang sanay na siya at ilang beses na niyang pinractice. Binaba ko yung teleskopyo, tapos isa-isa kong pinagtagpi-tagpi sa isip ko yung mga kakaibang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Uutang ng malaki na parang wala nang bukas, mamimili ng napakaraming pagkain. Gagamitin pa yung palusot na may handaan para lang maitago ang walang habas na pamimili. Ang daming palatandaan, at lahat ng ito, nakaturo sa isang napaka-imposible pero posibleng sagot. Nagbalik sa nakaraan si Dagang, at naghahanda siya para sa nalalapit na katapusan ng mundo. Kaso ang tanong, anong klaseng sakuna ba ang paparating? Matinding tag-init. Sobrang lamig ba? O baka naman mga zombie? Habang nag-iisip ako, may dalawang maliit na truck na pumasok sa subdivision. Na biglang nakakuha ng atensyon ko. Agad kong itinaas ulit yung teleskopyo ko. Pinindot ng delivery boy yung doorbell, at mabilis na lumabas si Dagang. Tinuro niya kung saan ipapasok sa loob ng bahay yung mga gamit. Kitang-kita ng dalawang mata ko. 6 na malalaking freezer, at hindi ito yung pambahay lang na ref ha. Ito yung klase ng malalaking freezer na ginagamit sa mga tindahan ng frozen foods. Sigurado ako, gagamitin niya ito para paglagyan ng mga karne at seafoods na dine-liver sa kanya kahapon. Lalo akong kinabahan habang iniisip ko ito. Ibig sabihin, ang akala ni Dagang mas ligtas kung magtatago lang sa bahay kapag dumating na ang sakuna. Kaya gusto niyang ipasok lahat ng pagkain sa bahay niya. Pero naisip ko bigla, hindi rin natulala ako saglit. Tapos nilabas ko ang cellphone ko at tinawagan ko agad yung ahente. Hello, ibebenta ko yung bahay ko. Dito sa Leiting Subdivision. Pagkababa ko ng telepono, ginaya ko na rin yung ginawa ni Dagang. Lahat ng pwedeng mautangan, inutangan ko na rin. Pagsapit ng hapon, may babaeng nagde-deliver ang huminto sa ibaba ng bahay ni Dagang. Ang bitbit niya, hindi milk tea, o kahit anong merienda, kundi 2 kaong delata, at 2 kahon ng lugaw. May 1 kahon pa ng hotdog. Agad-agad kong nilista yung mga binili ni Dagang. Isa-isa sa maliit kong notebook. Kinaumagahan, maaga pa lang. Lumabas na si Dagang. May naisip akong plano. Hinalungkat ko yung luma kong uniforme sa trabaho, nag-cap, at nagsuot ng face mask. Sinundan ko siya ng patago. Pagkatapos kumain ni Dagang ng almusal, pumasok siya sa isang gym. Eksakto namang may tindahan ng yosi at alak sa tapat nun. Pumasok ako, bumili ng 1 bote ng malamig na coke at 1 kaha ng yosi. Samandal ako sa counter, nagkunwaring nagsa-cellphone, habang pasimpleng nakatingin ang gilid ng mga mata ko sa pinto ng gym. Makalipas ang 2 oras, lumabas si Dagang mula sa gym. Agad akong pumasok sa gym, gumastos ng 300 para mag-usisa. Nalaman ko na kumuha pala ng monthly pass si Dagang. Dahil dito, medyo kumalma ang nag-aalala kong isip, kung talagang bunaw na ng mundo, at may oras pa siyang mag-ensayo ng katawan. Ibig sabihin lang, hindi pa ito mangyayari ngayon, at hindi rin bukas. Pagkatapos noon, ginawa ko ang lahat ng paraan para mabantayan ang mag-asawa. Dumarami na rin ang mga nakasulat sa maliit kong notebook. Hotdog at sausage bumili si Dagang ng 1 kahon.
Bumili naman ako ng 10 kahon. Mga bitamina. 2 malalaking supot ang binili niya, biglang kinabahan ang dibdib ko. Ibig sabihin nito, sa paparating na sakuna siguradong magkukulang ang mapagkukunan ng bitamina. Tulad ng mga gulay, kaya naman ang mga karne, seafood, at iba't ibang delata, ay mas kailangan kong bilhin. Ginaya ko ang lahat ng dami ng binili ni Dagang. At dinubol ko pa ng 10 beses. Kasunod nito, bumili ulit si Dagang ng 2 malalaking sako ng damit. Hindi ko masyadong nakita kung anong klaseng mga damit yun. Pero nakita ko kung saang tindahan siya pumasok. Pagkaalis niya, agad din akong pumasok. Aba, matindi. May off-season clearance sale pala doon, at puro pangginaw ang mga ibinebenta. Kaya malinaw na ang sagot, isang matinding taglamig ang paparating na sakuna. Dahil may ideya na ako, agad kong isinulat sa notebook ko ang lahat ng kailangan laban sa sobrang lamig. Mga makakapal na jacket, mga kumot, mga down jacket, at mga heater. Walang pwedeng makalimutan. Pero ang mas ipinagtaka ko pa, bumili rin si Dagang ng mga gas mask, at ilang klaseng gamot laban sa virus. At gamot laban sa impeksyon. Tinitigan ko ang notebook ko. Habang tumatagal, mas napapaisip ako, mga gamot laban sa virus. At impeksyon, maiintindihan ko pa eh. Sobrang lamig kaya, mas mabilis magkasakit ang mga tao. Pero gas mask, magagamit ba yun sa matinding taglamig? Ibig sabihin ba nito, sa gitna ng matinding lamig na panahon may lalabas ding zombie virus? Hindi ko talaga maintindihan, pero mas dinobol ko pa rin ang binili ko. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, inaayos ni Dagang at ng asawa niya sa bahay nila ang lahat ng mga binili nila. Halos hindi sila lumalabas ng bahay. Si Dagang naman, patuloy sa paghakot ng mga gamit papunta sa loob. Maingat din talaga siya. Madalas siyang nagpapadeliver sa oras na nasa trabaho ang mga tao. O kaya'y nasa eskwela, kaya kakaunti lang ang nakakakita sa kanila. Makalipas ang 3 araw, napansin kong hindi na bumibili ng mga gamit si Dagang. Imbes, dinala niya ang asawa niya sa gym, at buong araw silang tumambay doon. Ngayon naiintindihan ko na, kumpleto na halos ang mga supply niya. Ngayon, buhay naman nila ang pinaghahandaan nila. Kaya hindi ko na pwedeng sayangin ang oras ko sa pagbabantay sa kanya. Dahil kailangan ko na ring magsimulang kumilos. Bukod sa gumawa ako ng listahan ng mga bibilhin, natuto na rin ako, mula sa mga nakapagtataka niyang kilos, kutob kong isa siyang taong nagbalik mula sa nakaraan. Hindi kaya mapansin din ng iba na may mali sa akin. Kung mamimili rin ako ng parang baliw katulad niya, siguradong pag-iinitan ako sa isang iglap. Kailangang paunti-unti lang ang pagbili ng mga supply. Sa iba't ibang lugar, hindi pwedeng dito lang sa paligid bumili. Kaya hindi na ako pwedeng manatili rito. Kailangang lumipat ng lugar. At sa sandaling iyon, bigla kong naalala yung taguan na pinuntahan namin ni Papa noon. Kinabukasan ng madaling araw, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, pinaandar ko ang maliit na truck. At dumiretso sa labas ng syudad. Sa tulong ng aking alaala, binaybay ko ang medyo pamilyar na kalsadang iyon. Medyo matagal din akong naghanap, bago ko nakita ang taguang iyon na puro damo na, at halos magmukha ng bahagi ng paligid. Kumuha ako ng flashlight at dahan-daang pumasok. May mga naiwang basic na gamit pang akyat ng bundok sa loob, tulad ng tent, at thermal blanket. Pero may malaking problema, sobrang liit ng lugar na ito. Imposibleng magkasya ang mga kailangan kong supply. Binuksan ko ang backpack ko. At kinuha ulit ang listahan ng mga bibilhin ko. Binasa ko itong mabuti. Lahat dito, kailangan. Walang pwedeng tanggalin kahit isa. Dahil hindi pwedeng bawasan ang mga bibilhin ko, kailangan kong palakihin ang taguan. Umikot ako sa loob at napansin kong pwede naman itong palawakin. Kaso, para walang makahalata, kailangan kong maghukay mag-isa ng paunti-unti. Hindi ako pwedeng kumuha ng gagawa nito. Kaya umuwi ako agad. Inimpake ko ang lahat ng gamit ko, at lumipat na sa taguan. Simula ng araw na iyon, naging paulit-ulit pero sobrang nakakapagod ang bawat araw ko. Sa umaga, naghuhukay ako sa taguan, at sa hapon naman namimili ako ng supply. Mga damit, at makakapal na kumot, mga delata, at maraming tubig. Ang mga ganitong klaseng gamit na hindi nasesira at pwedeng itago ng matagal, ito ang inuna kong inimbak. Iba't ibang klase ng seafood, karneng baboy, karneng baka, at manok. Bumili rin ako ng napakarami.
Pero dahil kulang sa espasyo ang taguan ko, kinailangan ko munang iwan ang mga ito sa tindahan. Kaso pakiramdam ko hindi pa rin sapat. Kaya dinagdagan ko pa ng mga tuyong gulay at burong mastasa na hindi nabili ni Dagang. Pagkatapos noon, nagsimula na akong bumili ng mga armas. Itak, chainsaw, taser, binili ko na lahat ng pwedeng mabili. Gas mask, at mga pangunahing gamot. Paunti-unti ko ring binili sa iba't ibang batika. Hanggang sa dumating ang araw na ito. Pumunta ako sa hotel sa tapat ng Thunder Community. Nilabas ko ang aking binoculars. At muling sinilip ang bahay ni Dagang. Laking gulat ko nang makita ko na mukhang na-renovate at pinatibay na ang unang palapag ng bahay nila. Binaba ko ang binoculars ko. At biglang pumasok sa isip ko ang sarili kong munting taguan. Kaso hindi ko na pwedeng patibayin pa ang taguan ko. Kung lalagyan ko pa iyon ng harang, siguradong hindi ko kakayanin ng mag-isa. At oras na humingi ako ng tulong sa iba, paniguradong mabubuking kung saan ako nagtatago. Pero nasa ilalim naman ng lupa ang taguang ginawa ni Papa. Kaya kung magtatago lang ako doon at hindi kikibo. Kung hindi ako lalabas siguro naman walang pupunta sa liblib at walang katao-taong bundok na iyon. Simula ng araw na iyon, hindi ko na inabala pa ang sarili ko kay Dagang. Nakafocus lang ako sa pagpapalawak ng shelter. Sa bawat unting paglaki nito, bumibili ako ng mga gamit at pinupuno ko iyon. Ika-13 ng Hunyo. Habang abala pa rin ako sa pag-aayos, bigla na lang nakatanggap ng maraming text ang cellphone ko. Puro paalala ng bayad sa utang. Ubos na ang pera ko, wala na ni 5 duleng. Buti na lang, lahat ng naiisip ko at pwede kong mabili. Halos nabili ko na, lumipas pa ang isang araw. Dahil hindi ako nakapagbayad sa tamang oras, sumabog sa dami ng tawag ang cellphone ko. Kaya pinatay ko na lang ito at itinabi. Nang mga oras na iyon, hirap na hirap akong naghihila ng isang sako ng lupa palabas. Tapos, bigla na lang may nagkalampagan sa labas. Yung mga yelong kasing laki ng hinlalaki. Biglang bumagsak mula sa langit. Nagmamadali akong tumakbo pabalik sa shelter. Pero kahit ilang hakbang lang ang layo, ang braso at noo ko agad na nagkabukol. Nakatayo ako sa pintuan ng shelter habang nakatingin sa labas. At biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi lang basta hindi tumigil ang pag-ulan ng yelo. Lalo pa itong lumakas. Hunyo ngayon. Hindi dapat tumagal ng ganito ang pag-ulan ng yelo, at mas lalong hindi dapat ganito kalala sa ganitong buwan. Tumakbo agad ako pabalik at binuhay ang cellphone ko. Tiningnan ko ang weather records ng lungsod. Pagkakita ko, nanlamig ang likod ko, mula nang magkaroon ng record. Kailanman ay hindi pa umulan ng yelo tuwing Hunyo, lalo na ang mag-snow. Ang ganitong panahon, hindi na lang basta kakaiba. Mapapaisip ka na lang talaga na baka katapusan na ng mundo. Ang mas matindi pa, sandali ko lang binuksan ang phone ko para tingnan ang panahon, pero ramdam na ramdam ko na ang lamig na nanunuot sa buto ko. Agad akong nagpalit ng makapal na damit, nagsuot ng mask, at hard hat. Tumakbo ako sa kalsada at pinaandar ang maliit kong truck. Ang pagbagsak ng yelo sa likuran ng kargahan nito. Nakakabinging parang pinupukpok na yero. Pero wala na akong pakialam doon. Pinasibad ko ng mabilis ang sasakyan papunta sa seafood shop, binuksan ang pinto. At hinakat ang lahat ng frozen goods mula sa freezer papunta sa truck ko. Pagkatapos, pinaandar ko ulit ang truck at dirdiretsong bumiyahe palabas ng bayan. Habang nasa biyahe, lalong lumakas ang bagsak ng mga yelo. Paulit-ulit kong hinakat ang mga frozen goods papasok sa shelter. Bawat hakbang, parang pinipilit ko na lang buhatin. Nang mailagay ko na ang huling piraso ng karne, sobrang pagod ko na, ni hindi ko na may angat ang braso ko. Napaupo na lang ako sa sahig habang nanginginig ang buong katawan. Nanginginig kong kinuha ang isang bote ng energy drink, at inisang lagok iyon. Nakakaumay sa tamis, pero literal na parang nadugtungan ang buhay ko. Nang medyo makabawi-bawi na, gumapang ako papunta sa pinto ng shelter at sumilip sa labas. Yung mga yelong sinlaki lang ng kamao ng sanggol kanina, ngayon, sinlaki na ng kamao ng matanda. Bawat bagsak nito sa lupa, paniguradong may iniiwang butas. Agad kong isinara ang pinto at binuksan ang cellphone ko. Sa internet, maging sa mga barangay. Lahat ay naglalabas ng red warning alert at mga paalala sa kaligtasan dahil sa hailstorm. Tapos, bigla na lang. Nagring ang cellphone ko. Isang unknown number.
Kusang napindot ng daliri ko ang answer button. Tapos, pagkasalita pa lang. Alam ko nang malas ito. Tagapaningil ng utang. Napasapaw na lang ako sa noo. Seryoso ba, pre? Grabe, buwis buhay talaga kayong mga maniningil ng utang ah. Hindi nyo ba nakikita yung naglalakihang yelo na umuulan sa labas? Malamig at matapang ang boses sa kabilang linya, nagtatago ako rito sa loob ng bahay. Hindi naman ako tatamaan ng ulan na yelo na yan. Sunod nito, naniningil na naman siya, lagpas ka na sa due date mo. Alam mo ba, bigla na lang akong napuno. Wala akong pera, buhay ko na lang kunin mo kung gusto mo. Pagkasabi ko noon, binaba ko agad ang telepono. Tapos, naghintay na lang ako. Habang naghihintay, mas lalo kong naramdaman ang tindi ng lamig. Kinuha ko yung binili kong thermometer para tingnan ang temperatura. Tama nga ako, hindi lang ito imahinasyon. Buwan ng Hunyo, pero 13 degrees na lang. Makalipas ang ilang sandali, naging 9 degrees. Sa loob lang ng mahigit 10 minuto, bumagsak na sa negative ang temperatura. Ako, na kanina lang ay pinagpapawisan pa ng malagkit, napilitang ilabas at suotin lahat ng bago kong jacket at pantalon na panlamig. Ang pagulan ng yelong ito ay umabot ng higit 3 oras. Nang tuluyan itong huminto, puro puti na ang buong paligid sa labas. Pero hindi iyon snow, kundi mga malalaking tipak ng yelo na bilugan at kasing laki ng mga bato sa ilog. Tiningnan ko ang thermometer, negative 23 degrees na ang temperatura. Binuksan ko ulit ang cellphone ko. Nagkakagulo na ang mga tao sa internet. Sari-saring reaksyon ng pagkagulat, pag-aalala, at paghingi ng tulong. Walang tigil ang pagmumura ng mga tao sa nangyayari. At sa dami ng mga post na iyon, nakita ko ang isang video ng kakilala ko, si Dagang. Sa video, nagsalita siya sa harap ng camera. Mga tropa, hindi na normal ang panahong ito ah. Kutob ko talaga, malapit na ang katapusan ng mundo. Sinasabihan ko kayo, mag-imbak na kayo ng mga supplies ngayon din. Lalo na ng pagkain at tubig. Pati na rin mga makakapal na damit panlamig. Pakiramdam ko, kakailanganin talaga natin yan pagdating ng araw. Wala masyadong pumansin sa video na yun. Pero habang pinapanood ko, napakunot ang noo ko, mukha man siyang nanghuhula lang. Pero masyadong eksakto ang mga sinasabi ni Dagang. Damit panlamig. Pagkain ito mismong mga bagay na to ang nakita kong inimbak niya ng pagkarami-rami. Nagmamagandang loob lang ba siyang magbabala sa iba? Hindi eh. Agad kong inalis yun sa isip ko. Kung talagang mabait siya, bilang isang taong bumalik mula sa hinaharap, marami siyang paraan para ibalita to ng mas maaga. Pero nanahimik siya, at ngayong nandito na, saka lang siya magpo-post ng ganitong video. Bago pa man sumingkin sa isip ko ang lahat, biglang may lumitaw na liwanag sa harap ko, isang screen na kasing laki ng tablet. Kasabay nito, umalingaw-ngaw mula sa kalangitan ang isang napakalakas at pambihirang boses. Maligayang pagdating sa lahat ng nilalang sa asul na planeta rito sa matinding taglamig ng apokalipsis. Nagsimula na ang unang yugto ng matinding kalamigan. Darating ang susunod na bugso ng taglamig makalipas ang 7 araw. Good luck sa inyong lahat. Natahimik ang buong mundo ng ilang segundo. Ngunit sa sumunod na saglit, napansin ko ang world channel sa screen, na sobrang bilis ng pag-scroll ng mga mensahe mula sa iba't ibang tao. Hindi na ako nakisali sa usapan. Kinuha ko ulit ang cellphone ko, at binuksan ang profile ni Dagang. Sabi ko na nga ba, may bago na naman siyang in-upload na video, mga tropa. Tama ang kutob ko, dati pa lang, pakiramdam ko na talaga kailangang maghanda ng mga panlaban sa lamig. Ngayon magagamit na, di ba? Binalaan din niya ang lahat. Ang panel, pwede pag-aralan kahit kailan. Pero kapag naubos ang mga supply, ubos na talaga. Pwede itong maging basurang papel anumang oras. Sa pagkakataong ito, hindi na na-ignore ang video niya. Yung mga nakapanood sa nauna niyang video. Grabe kung makapag-comment ngayon. Salamat sa idol namin. May bossing dito, nakikita yata ang hinaharap. Boss, isama mo naman kami. Tinitigan ko ang comment section, at mabilis kong nagets. Plano palang pala base ni Dagang na nakikita niya ang hinaharap, imbes na amining nagbalik siya sa nakaraan. Sa totoo lang, ang talino nun. Kasi, kung inamin niyang nagbalik siya sa nakaraan pero hindi niya binalaan ang lahat tungkol sa katapusan ng mundo, siguradong aawayin siya ng lahat hanggang kamatayan.
Pero kung palabasin niyang nakikita niya lang ang mangyayari, iibahin nito ang kwento. Ibig sabihin, lagi siyang may pakinabang sa kanila. Dahil lang dito, makakaipon na siya ng maraming taong susunod sa kanya. Pag-isip ko nun, China RGE ko na ang cellphone ko. Umikot ako't kinuha ang maliit kong kaldero, at isang pirasong hot pot soup base. Malinis na tubig, mga mushroom, enoki mushroom, at konjac. Pagkulo ng tubig, nilagay ko agad ang mga sariwang gulay at baka. Inuna ko tong mga mabilis masirang sangkap, sabay simulang kumain. Habang kumakain, nanood ako sa panel. Wala na masyadong nag-spam doon. Mukhang na-realize na ng lahat na buhay nila ang nakasalalay dito, kaya nagtakbuhan na sila para mag-agawan ng mga supply. Pero sa ganitong sitwasyon, yung mga may oras pang makipag-chat, sila yung mga pinakakampante. Tulad nitong si Yucheng Niaboy, sabi niya, "Haha, buti na lang nakutuban ko na to dati pa. Nakapagpagawa na ako ng safe house noon pa." Sumagot naman tong si Old Donkey Hajime, "Pare, ako rin. Nakapag-imbak ako ng supply na kasya hanggang 10 taon. Nasa liblib pa akong gubat kaya hindi ako mauubusan ng panggatong. Mas matindi pa tong si Invincible T-Rex War God. Sabi niya, wala yan sa ginawa ko. May sarili kaming grocery. Nagsisimula pa lang ang pagyelo, naramdaman ko nang may mali. Nilock ko agad ang pinto. Ngayon, plano ko ng i-welding to para wala nang makapasok. Humigop ako ng sabaw. Mas nakumpirma ko. Tama nga, ang mga nakakapag-chat pa ngayon. Sila yung mga halimaw na hindi kinukulang sa supply. Hinimas ko ang tiyan ko na hindi pa masyadong busog. Dati, tuwing naglilinis ako ng isda, bawal magpakabusog kasi masakit sa tiyan pag nakayuko. Pero ngayon, pakialam ko ba doon? Ang gusto ko lang ay mabuhay. Kaya tumayo ako. Kumuha pa ako ng kalahating mangkok ng hipon at isang bloke ng instant noodles. Nilaglag ko dire-diretso sa sabaw para pakuluan. Sa huli, pati ang noodles, ang mga hipon, at ang sabaw. Walang natira. Naubos ko lahat. Kumuha ako ng tisyo at pinunasan ang kaldero pati na rin ang chopsticks. Ayos. Tipid sa tubig. Busog na. Nakainom pa. Humiga ako sa maliit na kahoy kong kama. At nag-isip kung ano ang susunod kong gagawin. Napakaswerte ko. Tama ang naging desisyon ko. Kundi, balot na ng yelo ang buong paligid sa labas, hindi rin mapaandar ang mga kotse. Sarado na rin lahat ng supermarket. Kahit magbayad ka pa ng malaki, hindi ka na makakabili ng kahit ano. Pero hindi rin ako pwedeng magpakakampante. 7 araw mula ngayon tinandaan ko ang petsang ito. Tatagal pa ng matagal ang mga supply ko, pero hindi lang naman supply ang problema. 7 araw mula ngayon, darating ang ikalawang bugso ng sobrang lamig. Mas lalamig pa, ngayon nga higit negative 20 degrees na. Nakasuot na ako ng makapal na jacket at pantalon, at nakabalot pa sa kumot, pero naninigas pa rin ako sa lamig. Tiningnan ko ang madilim at mamasa-masang maliit na shelter na ito at bumigat ang loob ko. Ang mas mahirap pa, walang maayos na daloy ng hangin. Kailangang mag-ingat ng husto sa pag-uuling para uminit. At tungkol naman sa ibang heating equipment, bumili rin naman ako, pero kailangan lahat iyon ng kuryente. At para magkakuryente kailangan ng crudo. Marami-rami rin naman ang naihanda kong crudo, pero paubos din iyon habang ginagamit. Napabuntong hininga na lang ako,